Ang tunog ng nababasag na salamin ang bumasag sa nakabibinging katahimikan ng mansyon ng mga Scott. Sa sahig, sa gitna ng maliliit na piraso ng bubog, nakahandusay ang isang larawan. Isang larawan ng isang pamilyang dati ay buo. Isang masayang alaala na ngayon ay basag na rin. Pinulot ni William Scott ang frame, nanginginig ang mga kamay. Mula sa basag na salamin, ngumingiti pa rin ang kanyang asawang si Camila. Isang ngiti na dati ay araw niya, pero ngayon ay multo na lang sa gabi. Sa tabi nito, ang tatlong maliliit na anghel, ang kanilang triplets, sina Lia, Mia at Tia. Tumatawa, masaya. Isang amoy ng mamahaling alak ang humalo sa hangin. Itinapon niya ang basag na frame sa isang tabi. Hindi niya kayang tingnan. Hindi niya kayang alalahanin ang tunog ng mga tawa nila. Dahil 18 buwan na ang nakalipas, wala nang kahit anong boses sa mansyong ito. Nasa loob siya ng playroom ng mga bata. Ang mga laruan ay natatabunan na ng alikabok. Ang maliit na duyan sa sulok ay hindi na gumagalaw. Ang lahat ay nakatigil na parang ang oras mismo ay namatay kasama ni Camila. Pumikit si William at sa isang saglit, narinig niya ulit sila. "Daddy, habulin mo kami." Ang maliliit na sigaw at hagikgik ni Lia, Mia at Tia. "Will, dahan-dahan, baka madapa ang mga bata." Ang malambing na saway ni Camila, puno ng pagmamahal, ang mga boses na yon, ang musika ng kanyang buhay, at bigla, wala na. Napalitan ng katahimikang masakit sa tenga, napahawak siya sa kanyang ulo, ang sakit, ang bigat. "Sir William," isang boses mula sa likuran niya ang pumutol sa kanyang pagdurusa. Si Aling Martha, ang kanilang matapat na kasambahay, ang mayordomo ng mansyon. May dala itong isang folder. Hindi lumingon si William. "Nahanap mo na ba?" tanong niya. Ang boses ay malamig at pagod. "Opo, sir. Dumating na po siya. Ang pang-15." May diin sa huling salita ni Aling Martha. Isang paalala kung gaano nakarami ang sumubok at kung gaano karami ang sumuko. "Dalhin mo siya rito," utos ni William walang emosyon. Ilang sandali pa, pumasok si Aling Martha kasama ang isang babae. Simple lang ang suot niya, isang puting blouse at maong na pantalon. Walang mamahaling alahas, walang bakas, ng pagiging isang professional na therapist na may sandamakmak na diploma. Ang pangalan niya ay Moren Hart, pero ang mga mata niya, may kakaibang tibay sa mga matang yon. Isang kalmadong lalim na parang nakakita na rin ng maraming bagyo. "Mr. Scott," bati ni Moren, mahinahon ang boses. Humarap si William, ang muka ay isang blangkong maskara. "Miss Hart, alam mo na siguro ang sitwasyon. Ang mga anak ko, hindi sila nagsasalita." Tumango si Moren. "Nabanggit po sa akin, sir." 14 na ang nauna sayo, sabi ni William. Ang bawat salita ay may bigat ng pagkabigo. Mga eksperto, mga doktor, lahat sila. May mga teorya, may mga pamamaraan, pero lahat sila nabigo. Lumapit siya kay Moren, ang tangkad niya ay nanliliit sa dalaga. "Kaya sabihin mo sa akin, Miss Hart, anong mahika ang gagawin mo na hindi nila nagawa?" Hindi natinag si Moren sa mga mata ni William. Tumingin siya rito ng diretso. "Wala po akong mahika, sir. Pasensya lang." Isang mahinang tawa ang kumawala kay William. Isang tawang walang saya. "Pasensya. Yan lang ba ang dala mo rito?" "Minsan po, sir. Yun lang ang kailangan," sagot ni Moren. Nawala ang nangiti ni William. May kung anong kumirot sa loob niya sa sinabi ng babae. "Sige," sabi niya. "Patunayan mo." Dinala sila ni Aling Martha sa kwarto kung nasaan ang tatlong bata. Nakaupo sila sa sahig, magkakatabi. Parang mga manikang porselana na walang buhay. Ang kanilang mga mata ay nakatingin sa kawalan. Pare-pareho ang itsura, pare-pareho ang kawalan ng emosyon. Umupo si Moren sa sahig, ilang talampakan ang layo mula sa kanila. Hindi siya nagsalita, hindi niya sila pinilit. Umupo lang siya roon.
Ibinabahagi ang katahimikan sa kanila. Nainip si William. Wala ka bang gagawin? Ginagawa ko na po, sir. Bulong ni Moren. Nakikinig ako sa katahimikan nila. Umiling na lang si William at tumalikod. Martha, ikaw na ang bahala. Sabi niya at mabilis na lumabas ng silid. Hindi niya kayang manatili roon. Masyadong masakit. Naiwan si Moren kasama ang 3 bata. Nang marinig ni Moren na sumarado ang pinto, ang kanyang tingin ay lumipat sa sahig, malapit sa kung saan siya nakaupo. Nakita niya ang kislap ng isang piraso ng bubog mula sa nasirang frame kanina. Bago pa siya makagalaw, isang maliit na kamay ang mabilis na dumampot dito. Si Leah, ang panganay sa 3, kahit ilang minuto lang ang pagitan. Walang emosyon sa mukha ng bata. Tinitigan niya ang matalas na bubog sa kanyang palad at dahan-dahan isinara niya ang kanyang kamao. Mahigpit. Napasinghap si Moren. Isang butil ng dugo ang nagsimulang tumulo mula sa pagitan ng mga daliri ng bata. Pumapatak sa puting sahig. 1, 2, 3. Pero ang mukha ni Leah, blanko pa rin. Walang sakit, walang takot, walang kahit ano. At nakita ni Moren ang lahat. Hindi sumigaw si Moren. Hindi siya nataranta. Dahan-dahan siyang lumapit kay Leah na parang lumalapit sa isang sugatang hayop na handang manakmal anumang oras. Inilahad niya ang kanyang kamay, hindi para kunin ang bubog, kundi para mag-alok. Akin na, Leah, sabi niya. Ang boses ay kasing lambing ng isang bulong. Hahawakan ko para sa'yo. Sa unang pagkakataon, ang mga mata ni Leah ay gumalaw. Mula sa sahig, tumingin ito sa mga mata ni Moren. May nakita si Moren sa likod ng kawalan, isang kislap ng gulat, isang tanong na hindi masabi. Dahan-dahang ibinuka ni Leah ang kanyang kamay. Ang bubog ay nakabaon sa kanyang palad, basang-basa ng dugo. Kinuha ito ni Moren ng may pag-iingat. Pagkatapos ay kumuha siya ng first aid kit at ginamot ang sugat. Walang salita. Walang tanong na, bakit mo ginawa yon? Tahimik lang niyang nilagyan ng benda ang maliit na kamay. At sa buong proseso, hindi bumitaw ang mga mata ni Leah sa kanya. Doon nagsimula ang paraan ni Moren. Hindi niya sinubukang pilitin ang mga bata na magsalita. Sa halip, ibinahagi niya ang kanilang katahimikan. Ang mga sumunod na araw ay halos pare-pareho. Dumarating si Moren sa umaga at sa halip na manatili sa loob ng playroom na parang isang kulungan ng kalungkutan, dinadala niya ang kanyang sarili sa hardin. Ang hardin ng mga Scott ay dating maganda. Iyon ang kwento ni Aling Martha. Paboritong lugar daw yon ni Ma'am Camilla pero ngayon, ito'y napabayaan na. Ang mga damo ay matataas at ang mga bulaklak ay nalanta. Pero para kay Moren, may pag-asa pa rin. Alam mo, Ija, sabi ni Aling Martha isang hapon habang dinadalhan siya ng merienda sa hardin dati, naglalaro ang mga bata kasama ang mami nila. Puno yan ng tawanan dati. Napatingin si Moren sa 3 bata na tahimik na nakaupo sa may pintuan ng mansyon. Pinapanood siya. Alam ko po ang katahimikang ito, Aling Martha. Dito rin po ako dating nakatira. Napabuntong hininga ang matanda. Ang sabi mo nga pala sa interview, naranasan mo na rin ito. Tumango si Moren. Ang mga mata ay nasa isang halos patay ng halaman ng rosas. Nawala po ang mga magulang ko sa isang sunog noong bata ako. 2 taon din po akong hindi nagsalita. Ang pag-amin na yon ay nagpalalim sa koneksyon nila ni Aling Martha at nagpatibay sa determinasyon ni Moren. Nakikita niya ang sarili niya sa 3 batang ito. Ang kanilang sakit ay sakit din niya. Kinakausap ni Moren ang mga halaman. Hinihimas niya ang mga tuyong sanga. Hoy, Mr. Rosebush! Bulong niya isang araw habang tinatanggal ang mga damo sa paligid nito. Mukha kang pagod. Mukha kang sumuko na. Pero alam mo, kahit ang mga bagay na mukhang patay na, kaya pa ring mamulaklak ulit. Kailangan lang ng konting alaga at pasensya.
Hindi niya alam. Sa bintana ng ikalawang palapag, nakadungaw si Mia. Pinapanood ang bawat galaw niya, nakikinig sa bawat bulong niya. Isang hapon, habang nagbabasa si Moren ng isang libro ng mga fairy tale sa ilalim ng puno, naramdaman niyang may papalapit. Hindi siya lumingon. Nagpatuloy lang siya sa pagbabasa ng malakas na para bang para sa sarili niya lang. At kahit gaano pa kadilim ang gubat, alam ng prinsesa na may naghihintay na liwanag sa dulo. Isang anino ang tumabi sa kanya. Si Tia. Tahimik itong umupo sa damuhan, nakatingin sa malayo. Pero alam ni Moren na ang buong atensyon nito ay nasa kwentong binabasa niya. Ang maliliit na tagumpay na ito ang nagiging lakas niya. Alam mo ba, Moren? Sabi ni Aling Martha isang gabi bago siya umuwi. Laging pinapanood ni Sir William ang mga CCTV. Bawat galaw mo sa hardin, bawat pagbabasa mo sa mga bata, nakikita niya. Hindi lang siya nagsasalita, pero alam kong nakikita niya. Hindi alam ni Moren kung ano ang mararamdaman. May bahagi sa kanya na natutuwa na nakikita ni William ang progreso. Pero may bahagi rin na nalulungkot para dito, na mas pinipili nitong manood mula sa malayo, na parang isang estranghero sa sarili niyang pamilya. Isang gabi, bago siya umalis, umupo si Moren sa tabi ng kama ng tatlong bata. Nakaayos na sila, handa nang matulog, pero ang mga mata ay dilat pa rin. Nagsimula siyang kumanta. Isang oyayi, ang kantang laging kinakanta ng kanyang ina para sa kanya noong nabubuhay pa ito. Tulog na, bunso kong mahal. Ang buwan ay nagbabantay. Ang boses niya ay mahina, puno ng alaala at ng sarili niyang pangungulila. Habang kumakanta siya, napatingin siya kay Lia at halos mapatigil siya sa paghinga. Ang mga labi ni Lia ay dahan-dahang gumagalaw. Walang tunog na lumalabas, pero perpekto ang pagbuka at pagsara nito, sumasabay sa bawat salita ng kanta. Na para bang sa loob ng isip niya, kumakanta rin siya. Hindi napigilan ni Moren ang sarili. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata at gumulong sa kanyang pisngi. Luha ng pag-asa. 2 linggo si William sa ibang bansa para sa isang business deal na nagkakahalaga ng bilyones. Sa buong panahong iyon, ang tanging koneksyon niya sa mansyon ay ang mga report ni Aling Martha at ang mga imahe mula sa CCTV na pinapanood niya gabi-gabi sa kanyang laptop. Nakikita niya si Moren. Nakikita niya itong nagtatanim sa hardin. Nakikita niya itong matiyagang nagbabasa ng libro. Kahit walang nakikinig, nakikita niya ang maliliit na pagbabago. Ang pag-upo ni Tia sa tabi nito, ang pagsilip ni Mia sa bintana, ang paggalaw ng labi ni Lia. May kakaibang nararamdaman si William. Isang halo ng ginhawa at inis. Ginhawa dahil may nangyayari, pero inis dahil hindi siya ang gumagawa nito. Nang araw na umuwi siya, mas maaga kaysa sa inaasahan. Pagpasok pa lang ng sasakyan niya sa gate, narinig niya ito. Isang tunog na halos kinalimutan na niya. Musika. Isang mahinang kanta. At tawanan. Mahinang hagik-gik ng mga bata. Napahinto si William sa paglalakad. Tila ba ang bawat hibla ng kanyang katawan ay nanigas? Imposible. Nananaginip ba siya? Sinundan niya ang tunog. Papunta ito sa hardin. Ang dating napabayaang hardin na ngayon ay may mga bagong tanim na bulaklak. At doon, sa gitna ng hardin, nakikita niya sila. Ang kanyang 3 anak na babae, si Lia, Mia at Tia. Ang kanilang mga kamay ay may mga bahid ng lupa at sa kanilang mga mukha may ngiti. Maliliit, mahiyain, pero totoong mga ngiti. Katabi nila si Moren. Magkakasama silang nagtatanim. At habang ginagawa nila yon, kumakanta sila ng isang pambatang awitin. Maliit na gagamba, umakyat sa sanga. Dumating ang ulan. Napatakip sa bibig si William. Ang mga boses nila, gasgas pa at mahina, na parang matagal nang hindi nagagamit, pero naroon,
Totoo, ito na dapat iyon. Ang sandaling pinakahihintay niya sa loob ng 18 buwan. Dapat ay masaya siya. Dapat ay tumakbo siya palapit at yakapin ang kanyang mga anak. Pero hindi iyon ang naramdaman niya. Ang nakita niya ay isang perpektong larawan ng isang pamilya. Isang masayang ina kasama ang kanyang mga anak. Isang larawan kung saan hindi siya kasali. Isang itim na damdamin ang gumapang sa kanyang dibdib. Selos, isang nakakalasong selos na humalo sa matagal na niyang dinadalang bigat ng pagkakasala. Bakit siya? Bakit itong estrangherang babae na ito ang nakagawa ng bagay na hindi niya kailanman nagawa? Bakit sa kanya ngumingiti ang mga anak niya? Bakit sa kanya sila kumakanta? Siya ang ama. Siya dapat. Sa isang iglap, nabura ang lahat ng rason. Ang nakikita lang niya ay isang babaeng inaagaw ang lugar ni Camila, ang lugar na dapat ay sa kanya. Anong ginagawa ninyo? Ang sigaw ni William ay parang isang kulog na bumasag sa payapang hapon. Natigil ang kanta. Nawala ang mga nangiti. Ang 3 bata ay napatingin sa kanya. Ang mga mata ay nanlaki sa takot. Agad silang nagtago sa likod ni Moren na parang isa itong kalasag. Tumayo si Moren. Gulat na gulat. Sir William? Welcome po. Anong karapatan mong kantahin yan sa kanila? Sigaw niya. Ang bawat salita ay puno ng galit na hindi niya maintindihan kung saan nanggagaling. Binabayaran kita para alagaan sila, hindi para palitan ang ina nila. Ang mga salitang iyon ay tumama kay Moren na parang isang sampal. Nanlaki ang kanyang mga mata, puno ng sakit at hindi makapaniwala. Sir, hindi po. Get out! Sigaw ni William, itinuturo ang gate. You're fired! Lumayas ka sa pamamahay ko. Ngayon din. Ang mga bata ay napahikbi sa takot. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanilang mga mata habang nakakapit sila ng mahigpit sa damit ni Moren. Tumulo ang luha ni Moren, hindi para sa sarili niya, kundi para sa 3 batang nanginginig sa likod niya. Tumingin siya kay William. Ang mga mata ay nagsusumamo. Pero ang nakita lang niya ay isang pader ng galit. Wala na siyang nagawa. Dahan-dahan niyang tinanggal ang pagkakakapit ng mga bata, bumulong ng paalam, at tumalikod. Bawat hakbang palayo sa hardin ay parang isang saksak sa kanyang puso. Naiwan si William kasama ang kanyang mga anak. Ang hangin ay napuno ng kanilang mga pigil na hikbi. Lumuhod siya para maging kapantay nila. Sinubukan niyang ngumiti. Isang pilit at pangit na ngiti. Okay na, sabi niya. Ang boses ay nanginginig. Nandito na si Daddy. Ang 3 bata ay sabay-sabay na umatras. Ang takot sa kanilang mga mata ay napalitan ng isang bagay na mas masakit para kay William. Kawalan. Ang blangkong tingin na una niyang nakita. At ang mansyon na ilang saglit lang ay napuno ng musika ay muling binalot ng isang nakabibinging katahimikan. Isang katahimikang mas malalim, mas madilim, at mas masakit kaysa dati. Doon napagtanto ni William ang kanyang nagawa. Hindi lang niya sinira ang isang kanta, sinira niya ang lahat. Ang bawat patak ng ulan sa bintana ng taxi ay kasabay ng pagpatak ng luha sa mga pisngi ni Moren. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Ang tanging alam niya ay kailangan niyang lumayo. Ang mga salita ni William ay paulit-ulit na tumatatak sa kanyang isip. Binabayaran kita para alagaan sila, hindi para palitan ang ina nila. Isang malakas na hikbi ang kumawala sa kanya. Hindi kailanman iyon ang naging intensyon niya. Ang gusto lang niya ay ibahagi ang kapirasong liwanag na natagpuan niya pagkatapos ng sarili niyang kadiliman. Gusto lang niyang tulungan ang 3 batang nakita niya ang sarili. Pagdating sa kanyang maliit at simpleng apartment, pakiramdam niya ay bumalik siya sa simula. Muli siyang mag-isa. Ang kaibahan lang, ngayon ay may dala na siyang bagong bigat. Ang bigat ng pag-iwan sa 3 batang nagsisimula
nang magtiwala sa kanya. Naupo siya sa kanyang kama. Mula sa kanyang bulsa, kinuha niya ang isang lukot na papel, isang drawing, 3 stick figures na magkakahawak kamay kasama ang isang mas malaking stick figure sa gitna. Sa ilalim, may mga letrang isinulat ng pilit at paunti-unti. MOREN. Binigay iyon sa kanya ni Mia kaninang umaga lang. Hinaplos niya ang papel at doon na siya tuluyang napahagulgol. Hindi dahil nawalan siya ng trabaho. Umiiyak siya dahil pakiramdam niya, pinabayaan niya sila. Samantala, sa mansyon ng mga Scott, ang katahimikan ay parang isang makapal at mabigat na kumot na bumabalot sa lahat. Sinubukan ni William na ayusin ang kanyang pagkakamali. Kinabukasan, pumasok siya sa playroom na may dalang 3 malalaking kahon, ang pinakabago at pinakamamahaling mga laruan. "Tingnan niyo mga anak," sabi niya. Pilit pinapasigla ang boses. "Mga bago ninyong laruan. Gusto niyo ba?" Walang reaksyon. Nakaupo lang sila sa isang sulok, magkakayakap. Ang mga mata ay blangko. Para silang bumalik sa unang araw na umalis si Camila. Sinubukan niyang buksan ang mga laruan, ipakita kung paano ito gumagana. Pero para lang siyang nagpe-perform sa harap ng 3 estatwa. Lumipas ang mga araw. Ang bawat pagsubok ni William ay sinalubong ng pader ng katahimikan. Isang gabi, nakita ni Aling Martha si William na nakatayo sa labas ng kwarto ng mga bata. Nakikinig, umaasa, naghihintay ng kahit isang bulong man lang. "Sir," mahinang sabi ni Aling Martha. Lumapit ito sa kanya. Hindi po laruan ang kailangan nila. Napabuntong hininga si William. Ang mga balikat ay lupaypay sa pagod at pagkabigo. "Alam ko, Martha, alam ko." Tumingin siya sa matanda. Ang mga mata ay puno ng pagsisisi. "Anong gagawin ko?" Bago pa makasagot si Aling Martha, nagring ang cellphone ni William. Napatingin siya dito. Nakarehistro ang pangalan ng kanyang abogado. "Sir William," patawad sa abala. Sabi ng abogado sa kabilang linya. Ang boses ay seryoso. "Pero may kailangan kayong malaman. Kakatanggap ko lang ng sulat mula sa korte." Nag-aalala. Si Aling Martha ay nagtanong, "Sir, may problema po ba?" "Hindi ko alam," sagot ni William. Naglakad siya palayo para kausapin ang abogado ng pribado, pero naiwan niyang bahagyang bukas ang pinto ng kanyang opisina. Samantala, sa apartment ni Moren, ilang araw na siyang nakakulong. Hindi siya kumakain ng maayos, hindi siya makatulog. Isang gabi, habang nakatitig sa kisame, tumunog ang kanyang cellphone. Isang unknown number. Sa una, ayaw niyang sagutin. Pero may kung anong nagtulak sa kanya. "Hello?" Sagot niya. Ang boses ay paos. "Is this Moren Hart?" Isang boses ng babae ang narinig niya. Malamig, matigas, may awtoridad. "Sa sino po ito?" tanong ni Moren. Sa mansyon, narinig ni Aling Martha ang isang malakas na kalabog mula sa opisina ni William. Nagmamadali siyang pumunta roon. Nakita niya si William na nakasandal sa kanyang mesa. Ang muka ay maputla na parang papel. Ang isang mamahaling vase ay basag sa sahig. "Sir, anong nangyari?" Hindi makapagsalita si William. Ang hawak niya ay ang kanyang cellphone at sa isip niya ay umuulit-ulit ang sinabi ng kanyang abogado. Si Beatrice Alcantara, ang kapatid ng yumaon mong asawa. Nagsampa siya ng kaso. Gusto niyang kunin ang kustodya ng mga bata. Sa kabilang banda ng telepono, narinig ni Moren ang pagpapakilala ng babae. Ang mga salitang iyon ay nagpadala ng kaba sa kanyang dibdib. "Ako si Beatrice Alcantara, tita ni Nalia, Mia at Tia." Nagkaroon ng isang sandaling katahimikan bago ito nagpatuloy. "Miss Hart, sa tingin ko, may mahalaga tayong dapat pag-usapan." "Ano?" Ang salitang iyon ay lumabas sa bibig ni William na parang isang pagsabog. Hindi niya pwedeng gawin yon. Ako ang ama. "William, kumalma ka," sabi ng kanyang abogado sa telepono.
Malakas ang kaso niya. Gagamitin niya ang pagkamatay ni Camilla, ang pagiging abala mo sa trabaho, at lalo na ang biglaan mong pagpapatalsik sa huling child caregiver. May testigo siya. Natahimik si William. Testigo? Sino? Ang pangalan niya ay Moren Hart. Para siyang sinaksak. Ang babaeng tinanggal niya sa trabaho, ang babaeng sinigawan niya, ngayon ay magiging sandata laban sa kanya. Kinabukasan, hindi na naghintay si William. Pinuntahan niya si Beatrice. Nakatira ito sa lumang bahay ng mga Alcantara, isang lugar na puno ng alaala ni Camilla. Pagbukas pa lang ng pinto, sumalubong sa kanya ang malamig na tingin ni Beatrice. Siya ang mas matandang kapatid, laging mas seryoso, mas matigas. Mula pa noon, hindi na siya boto kay William para kay Camilla. Anong ginagawa mo rito, William? Tanong ni Beatrice, walang bakas ng pagbati. Beatrice, alam mo kung ano ang ginagawa mo. Huwag mong idamay ang mga bata sa galit mo sa akin. Sabi ni William, pilit na pinipigilan ang sariling galit. Isang mapait na tawa ang kumawala kay Beatrice. Galit? Hindi ito galit, William. Ito ay pagmamahal. Isang bagay na matagal mo nang kinalimutan kung ano ang ibig sabihin. Pinabayaan mo si Camilla noong nabubuhay pa siya. At ngayon, pinababayaan mo ang mga anak ninyo. Hindi totoo yan. Talaga ba? Hamon ni Beatrice. Nalaman ko ang tungkol kay Miss Hart. Isang babaeng nagawang ibalik ang nangiti sa mga pamangkin ko. At ano ang ginawa mo? Itinaboy mo siya. Dahil hindi mo matanggap na may ibang taong nagtagumpay kung saan ka nabigo. Dahil mas mahalaga sa iyo ang pride mo kaysa sa kapakanan ng sarili mong mga anak. Bawat salita ni Beatrice ay tumatama sa kanya dahil totoo. Hindi ko hahayaang mangyari sa mga pamangkin ko ang nangyari sa kapatid ko. Sabi ni Beatrice, ang boses ay naging isang malamig na pangako. Hindi sila mamamatay sa kalungkutan sa loob ng mansyon mo habang abala ka sa pagpapayaman. Kukunin ko sila. Samantala, sa isang maliit na coffee shop, kaharap ni Moren si Beatrice Alcantara. Inilatag ni Beatrice ang kanyang plano. Gusto kong tumestigo ka sa korte, Miss Hart. Sabi nito, diretsahan. Sabihin mo ang totoo. Kung paano mo inalagaan ang mga bata. At kung paano ka basta na lang pinalayas ni William dahil sa kanyang galit. Naguguluhan si Moren. Pero ma'am, ayokong masaktan ang mga bata. Ang isang court battle? Mas masasaktan sila kung mananatili sila sa ama nila. Putol ni Beatrice. Makinig ka. Kapag nakuha ko na ang kustodya, kukunin kitang muli. Dodoblehin ko ang sahod mo. Magkakasama ulit kayo ng mga bata. Ito lang ang paraan. Ang alok ay napakaganda. Ang makasama ulit sina Leah, Mia, at Tia. Pero may mali. Pakiramdam niya. Ginagamit siya. Ginagamit ang mga bata. Pag-iisipan ko po ang tanging nasabi ni Moren. Gabi na. Si William ay nasa loob ng kanyang kotse, nakaparada sa tapat ng building kung saan nakatira si Moren. Ilang oras na siyang nandoon, nakatingin lang sa bintana ng apartment nito. Gusto niyang umakyat. Gusto niyang magmakaawa. Pero paano? Ano ang sasabihin niya? Napatawarin siya? Natulungan siya? Ang pride niya. Ang lintik niyang pride ang pumipigil sa kanya. Umuwi siyang bigo. Pagbukas niya ng kanyang laptop, may email mula sa abogado ni Beatrice. Isang attachment. Audio recording.mp3. Nanginginig niyang pinindot ito. Boses ni Beatrice. So, Miss Hart, magkikita tayo sa korte? Isang sandaling katahimikan. Boses ni Moren. Gagawin ko po ang lahat. Para sa mga Ang recording ay pinutol doon. Maikli. Pero sapat na. Sapat na para durugin ang anumang natitirang pag-asa sa puso ni William. Pumayag siya. Sabi ng isang boses sa isip niya. Kinampihan niya si Beatrice. Tinraidor niya ako.
Ang sakit na naramdaman niya ay hindi na lang pagsisisi. Ngayon, may halo na itong galit at pakiramdam ng pagkakanulo. Hindi ko po magagawa yan. Iyon ang buong sinabi ni Moren kay Beatrice sa telepono kinabukasan matapos ang isang gabing hindi siya nakatulog. Ang mga salitang narinig ni William sa recording ay pinutol. Ang buong sinabi niya ay, "Gagawin ko po ang lahat para sa mga bata." At sa tingin ko po, ang paghiwalayin sila sa kanilang ama ay hindi para sa kanila. Anong ibig mong sabihin? Malamig na tanong ni Beatrice sa kabilang linya. "Tita Beatrice," sabi ni Moren, ginagamit ang pangalang iyon sa unang pagkakataon. "Naulila po ako nung bata ako. Alam ko po ang pakiramdam ng biglang mawalan. Oo, nagkamali po si Sir William. Isang malaking pagkakamali. Pero siya pa rin po ang ama nila. Ang pag-aagawan sa kanila sa korte. Wawasakin lang nito ang anumang natitira sa kanila." May paninindigan sa boses ni Moren. Ang pagmamahal po ay hindi isang digmaan na kailangang ipanalo. Ito po ay isang sugat na kailangang gamutin. Isang mahabang katahimikan ang sumunod. Bago sumagot si Beatrice, ang boses ay puno ng pagkabigo. "Napaka-inosente mo, Moren. Malalaman mo rin balang araw na may mga taong hindi na kayang magbago." At ibinaba nito ang telepono. Pakiramdam ni Moren ay gumaan. Alam niyang ginawa niya ang tama. Ngunit ang gulo ay hindi pa tapos. Kinahapunan, may kumatok sa kanyang pinto. Nang buksan niya ito, natigilan siya. Si William Scott. Nakatayo sa labas ng kanyang apartment, ang mukha ay mas malamig pa kaysa dati. Ang mga mata ay puno ng isang bagay na hindi niya mabasa. Isang halo ng galit at sakit. "Mr. Scott," gulat niyang sabi. Hindi ito pumasok. Nanatili lang ito sa labas. "Magkano?" tanong nito, diretsahan. "Ano po?" "Magkano ang kailangan mo para manahimik?" sabi ni William. Ang boses ay walang emosyon. "Magkano ang presyo mo para hindi ka sumipot sa korte, para hindi ka tumestigo laban sa akin?" Natigilan si Moren. Ang mga salita ni William ay parang mga punyal. "Hindi ko po kayo maintindihan." Kumuha si William ng isang sobre mula sa kanyang coat at iniabot ito sa kanya. "Isang tseke. Isulat mo kahit magkanong halaga ang gusto mo. Sapat na yan para makapagsimula ka ng bagong buhay, malayo rito, malayo sa pamilya ko." Doon na unawaan ni Moren ang lahat. Akala nito, binili na siya ni Beatrice. Akala nito, isa siyang traidor. Ang sakit. Mas masakit pa kaysa noong sinigawan siya nito sa hardin. Kinuha niya ang sobre, nanginginig ang mga kamay. Binuksan niya ito. Isang blangkong tseke, pirmado na. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi habang nagsisimulang mamuo ang mga luha sa kanyang mga mata. "Lahat pala talaga may presyo para sa inyo. No, Mr. Scott?" sabi niya. Ang boses ay basag. Tumingin siya ng diretso sa mga mata nito. "Ang mga anak niyo. Naisip niyo ba kung anong presyo ang binabayaran nila sa lahat ng ito?" Bago pa makasagot si William, dahan-dahan niyang pinunit ang tseke sa gitna. Tapos sa apat. Tapos sa maliliit na piraso. Hinayaan niyang mahulog ang mga piraso sa sahig sa pagitan nilang dalawa. "Ang kailangan po ng mga anak niyo ay ang ama nila, hindi ang pera niya," sabi ni Moren. Ang luha ay tuluyan ng bumuhos. Pero kailangan nila ng isang tunay na ama. Isang amang marunong humarap sa sarili niyang sakit, hindi yung nagtatago sa likod ng pera at galit. Tumalikod siya at isinara ang pinto. Iniwan si William na nakatayo roon, nakatingin sa mga piraso ng papel na sumisimbolo sa kanyang pinakamalaking pagkakamali. Bumalik si William sa kanyang sasakyan, tuliro. Ang ginawa ni Moren, hindi niya inaasahan yon. Kung binili na siya ni Beatrice, bakit niya pupunitin ang tseke? Pero huli na. Nasabi na niya ang mga salitang hindi na mababawi. Nang gabing iyon, isang delivery man ang kumatok sa pinto ni Moren.
May nagpadala ng isang maliit na kahon para sa kanya. Walang pangalan ng nagpadala. Nagtataka niyang binuksan ito. Sa loob, nakita niya ang librong lagi niyang binabasa para sa mga bata, ang prinsesa at ang hardin. Nang buklatin niya ito, isang bagay ang nahulog mula sa mga pahina. Isang tuyong bulaklak ng rosas, katulad ng rosas na sinubukan niyang buhayin sa hardin. At sa ilalim nito, isang maliit na piraso ng papel, isang sulat kamay ng bata, nanginginig at hindi perpekto. Isang salita lang ang nakasulat, bumalik. Ang mga piraso ng punit na tseke, ang mga salita ni Moren, ang mensahe mula sa kanyang anak. Lahat ay umiikot sa isip ni William, parang isang bagyo. Umuwi siya sa mansyon, pero hindi niya kayang harapin ang katahimikan. Hindi niya kayang harapin ang mga blangkong mata ng kanyang mga anak. Dumiretso siya sa kanyang personal na library, isang lugar na dati ay kanlungan niya, pero ngayon ay parang kulungan. Kumuha siya ng isang bote ng pinakamahal na whiskey at isang baso. Hindi na niya binilang kung pang-ilan na ang nainom niya. Ang gusto lang niya ay makalimot. Ang gusto lang niya ay patahimikin ang mga boses sa kanyang ulo. Ang kailangan po ng mga anak niyo ay ang ama nila, hindi ang pera niya. Ang boses ni Moren, paulit-ulit. Bumalik. Ang sulat kamay ng isa sa kanyang mga anak. Lasing na siya, pero hindi sapat. Ang sakit ay nandoon pa rin, mas matalas, mas malinaw. Tumingin siya sa bintana. Gabi na. Ang buwan ay bilog at maliwanag. Isang gabing katulad nito. At bigla, bumalik ang lahat. Ang multo na pilit niyang tinatakbuhan sa loob ng 18 buwan. Flashback. Nasa gitna siya ng isang napakahalagang conference call. Isang deal na magpapasok ng bilyones sa kanyang kumpanya. Nag-ring ang kanyang private line. Si Camila. Will? Sorry sa abala, sabi nito. Ang boses ay malambing. Camila, I'm in a meeting. Inis niyang sagot, pabulong. Hindi ba pwedeng mamaya na yan? Sandali lang. Pakiusap nito. Gusto ko lang marinig ang boses mo. Narinig niya ang ingay ng trapiko sa background. Papauwi na ito galing sa isang charity event. Camila, seryoso ako. This is important. Giit ni William. Ang pasensya ay nauubos na. Bakit ba ang kulit mo? Can we just talk later? Nakakaistorbo ka. Isang sandaling katahimikan sa kabilang linya. Tapos, narinig niya ang basag na boses ni Camila. Okay. Sige. Gusto ko lang sabihin na mahal kita. Hindi na niya yon sinagot. Ibinaba na niya ang tawag at bumalik sa kanyang meeting. Makalipas ang 30 minuto, isang tawag mula sa pulis ang natanggap niya. May nangyaring aksidente. Ang huling mga salita niya sa kanyang asawa, hindi I love you too, kundi mga salitang puno ng inis at galit. Ang bigat ng pagsisisi ay bumagsak sa kanya na parang isang bundok. Napasigaw siya, isang sigaw na walang tunog, puno ng sakit na hindi mailabas. Ibinato niya ang bote ng whiskey sa pader. Nagkalat ang bubog at alak sa mamahaling carpet. Hinayaan niyang bumagsak ang kanyang katawan sa sahig. Doon, sa gitna ng kalat, sa gitna ng dilim, sa wakas ay umiyak siya. Hindi isang tahimik na pagluha, kundi isang malakas na hagulgol. Isang pag-iyak na nagmumula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Ang iyak ng isang lalaking nawalan ng lahat, hindi dahil sa tadhana, kundi dahil sa sarili niyang mga pagkakamali. Umiyak siya para kay Camila, na namatay na ang huling narinig mula sa kanya ay galit. Umiyak siya para sa kanyang mga anak, na ninakawan niya ng ama kahit buhay pa siya. Umiyak siya para sa sarili niya, para sa duwag na lalaking nagtago sa likod ng trabaho at pera, para lang takasan ang katotohanan. Kinabukasan, si Aling Martha ang nakahanap sa kanya, nakahandusay sa sahig, tulog, sa gitna ng basag na bote. Hindi siya ginising ng matanda, nilinis lang nito ang kalat. Nang magising si William, masakit ang ulo, tuyo ang lalamunan. Ang sakit sa kanyang dibdib
ay mas matindi pa. Hindi nagsalita si Aling Martha. Nilapagan lang siya nito ng isang tasa ng mainit na kape sa mesa. At sa tabi nito, isang lumang litrato. Isang litrato niya kasama si Camilla noong bagong panganak pa lang ang triplets. Nakangiti silang dalawa. Pagod pero masaya. Hawak niya si Leah, hawak ni Camilla si Mia, at si Tia ay nasa maliit na basinet sa pagitan nila. Isang pamilya, isang pangarap. Tinitigan ni William ang litrato. Tinitigan niya ang lalaki sa litrato. Isang lalaking puno ng pag-asa. Isang lalaking hindi pa wasak. Tumayo siya. Naglakad siya papunta sa salamin. Ang nakita niya ay isang estranghero. Isang lalaking may magulong buhok, namumugto ang mga mata, at may itsurang talunan. Hindi ito ang lalaking nasa litrato. Hindi ito ang amang nararapat sa kanyang mga anak. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang isip. Malinaw. Matatag. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Hindi ang abogado niya ang tinawagan niya, kundi ang acting CEO ng kanyang kumpanya. Richard, sabi niya, ang boses ay kalmado na. Sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, i-cancel mo lahat ng appointments ko. Pero sir, yung meeting sa mga investors, lahat, putol ni William. Indefinitely. Ibinaba niya ang tawag. Mayroon na siyang gagawin. Isang bagay na matagal na niyang dapat ginawa. Hindi nagising ang mansyon sa sigaw o galit ni William. Nagising ito sa isang kakaibang tunog. Ang tunog ng kaldero at kawali na nagbabanggaan. Nagmamadaling bumaba si Aling Martha. Iniisip na baka may nakapasok na magnanakaw. Ang natagpuan niya sa kusina ay isang bagay na mas nakakagulat pa. Si William Scott, ang bilyonaryong CEO, ay nakasuot ng apron na may drawing ng ahas at pilit na binabati ang itlog sa isang bowl. May harina sa kanyang pisngi at may mga basag na eggshell sa sahig. Sir William? Gulat na tanong ni Aling Martha. Lumingon si William, isang pilit pero nahihiyang ngiti ang nasa kanyang labi. Martha, paano ba lutuin yung pancake na paborito ni Camilla? Natigilan si Aling Martha. Pagkatapos ng isang sandali, isang malambing na ngiti ang gumuhit sa kanyang muka. Halika sir, tuturuan ko kayo. Iyon ang naging unang hakbang ni William. Hindi niya sinubukang piliting kausapin ang mga anak niya. Hindi niya sila binilhan ng mga bagong laruan. Sa halip, sinimulan niyang magpakita. Pagkatapos ng almusal, isang sunog na pancake na pinagtiyagaan nilang kainin. Pumasok si William sa playroom. Ang tatlong bata, tulad ng dati, ay nasa isang sulok. Hindi sila tuminag. Hindi nagsalita si William. Umupo lang siya sa sahig sa kabilang dulo ng kwarto. Kumuha siya ng isang sirang laruang kotse at sinimulan itong ayusin gamit ang isang maliit na screwdriver. Walang salita. Walang pilit. Nandoon lang siya. Naramdaman niya ang mga mata nila sa kanya. Puno ng pagtataka. Puno ng pag-aalinlangan. Kinahapunan, lumabas siya sa hardin. Ang hardin kung saan niya sinigawan si Moren. Ang hardin na ngayon ay muling nalalanta. Dahan-dahan, sinimulan niyang bunutin ang mga damo sa paligid ng rose bush na inalagaan ni Moren. Ang init ng araw ay tumatama sa kanyang likod. Ang lupa ay dumudumi sa kanyang mga kamay na sanay lang humawak ng ballpen at papeles. Mula sa bintana, nakita niya si Mia na sumisilip. Nang magtama ang kanilang mga mata, mabilis itong nagtago. Pero nakita ni William, isang maliit na kislap ng interes. Gabi na, oras na para matulog ang mga bata. Pumasok siya sa kanilang kwarto. Nakahiga na sila, pero dilat pa rin ang mga mata. Kumuha siya ng isang upuan at umupo sa tabi ng kanilang kama. Hindi siya kumanta. Hindi siya nagbasa ng libro. Nandoon lang siya. Tahimik na nagbabantay. Nang makita niyang pumipikit na ang mga mata ni Leah, dahan-dahan siyang tumayo para umalis. Di, Daddy! Isang bulong. Napakahina.
na parang isang hangin lang. Napahinto si William. Ang puso niya ay kumabog ng napakabilis. Lumingon siya. Si Tia, nakatingin sa kanya. Hindi siya nagsalita ulit. Pumikit na ito at natulog. Pero narinig niya. Bumalik si William sa kanyang library. Ang bote ng alak ay nandoon pa rin, pero hindi niya ito pinansin. Sa halip, umupo siya sa kanyang desk at kumuha ng isang piraso ng papel at isang pluma. Alam niyang kailangan niya si Moren, pero alam din niyang hindi niya ito pwedeng suhulan o utusan. Sinimulan niyang magsulat. Binura. Naglukot ng papel. Sinubukan ulit. Walang magarbong salita. Walang mga pangakong hindi niya sigurado kung matutupad. Isang simpleng katotohanan lang. Kinabukasan, ipinadala niya ang sulat sa pamamagitan ng isang messenger. Nang matanggap ni Moren ang sobre, kinabahan siya. Inaasahan niyang isa na namang alok o baka isang banta mula sa abogado. Pero ang nakita niya sa loob ay isang sulat kamay. Maganda at pormal ang pagkakasulat, pero may bakas ng panginginig. Ang nakasulat ay hindi isang paghingi ng tawad, hindi rin isang alok na bumalik sa trabaho. Isa lang itong pangungusap, isang pag-amin na puno ng desperasyon at kahinaan. Hindi ko alam kung paano. Pakiusap, turuan mo akong maging isang ama. Hawak-hawak ni Moren ang sulat. Ang mga salita ni William ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. Hindi ito ang aroganteng bilyonaryo na nakilala niya. Ito ay boses ng isang amang naliligaw. Pumayag siyang makipagkita, pero may kondisyon siya. Hindi sa mansyon, hindi sa opisina nito, hindi sa kahit saang lugar na pag-aari nito. Nagkita sila sa isang pampublikong parke kung saan ang tanging ilaw ay nagmumula sa mga poste at sa bilog na buwan sa kalangitan. Gabi na at halos wala ng tao. Dumating si William na hindi suot ang kanyang mamahaling suit. Nakasuot lang ito ng simpleng polo shirt at pantalon. Mukha siyang pagod, pero sa unang pagkakataon, nakita ni Moren ang totoong tao sa likod ng maskara. "Salamat sa pagdating mo," sabi ni William. Ang boses ay mahina. Naupo sila sa isang bench, may kaunting espasyo sa pagitan nila. Ang hangin ay malamig. "Moren," panimula niya, at ang pagtawag niya sa pangalan niya, sa halip na Miss Hart, ay nagbigay ng kakaibang bigat sa sandaling iyon. "Ang mga sinabi ko sa'yo, yung tungkol sa pera, patawad." Tumango lang si Moren, naghihintay. Alam niyang may mas malalim pa rito. "Hindi ka traidor," pagpapatuloy ni William. "Ako yon. Ako ang traidor." Tumingin siya sa malayo, sa mga anino ng mga puno. "Akala ko, kapag ibinigay ko sa kanila ang lahat, ang pinakamagandang bahay, mga laruan, edukasyon, sapat na. Akala ko, yon ang trabaho ng isang ama. Pero nagkamali ako. Isang malaking kasinungalingan lang pala ang lahat para pagtakpan ng katotohanan." "Anong katotohanan, William?" Mahinang tanong ni Moren. Huminga ng malalim si William, na parang naghahanda para sa isang napakabigat na pag-amin. "Ang totoo, natatakot ako sa mga anak ko." Napatingin si Moren sa kanya, naguguluhan. "Sa tuwing tinitingnan ko sila," sabi ni William, ang boses ay nagsimulang manginig. "Nakikita ko siya. Nakikita ko si Camila. Ang mga mata nila, ang ngiti nila, lahat. At sa tuwing nakikita ko siya sa kanila, naaalala ko kung paano ako nabigo bilang asawa niya. At doon, sa ilalim ng liwanag ng buwan, ikinuwento niya ang lahat. Ang huling tawag, ang kanyang galit, ang kanyang mga huling salita, ang bigat ng pagsisising dala-dala niya na parang lason sa kanyang kaluluwa. Kaya lumayo ako. Pag-amin niya, ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Ibinuhos ko ang sarili ko sa trabaho dahil sa tuwing tinitingnan ko ang mga anak ko, hindi lang si Camila ang nakikita ko. Nakikita ko rin ang kabiguan ko, ang kasalanan ko. Natahimik ang paligid,
Ang tanging maririnig ay ang mahinang ihip ng hangin. Dahan-dahan, inilapit ni Moren ang kanyang kamay at ipinatong ito sa kamay ni William na nakakuyom sa ibabaw ng bench. Malamig ang kamay nito, nanginginig. Ang sakit na nararamdaman mo, hindi kanyan ginagawang isang halimaw, William, sabi ni Moren. Ang boses ay puno ng pag-unawa. Pero ang paraan kung paano mo ito hinaharap, yon ang magpapasya kung sino ka. Tumingin si William sa kanya. Ang mga mata ay puno ng sakit at kahinaan. Pero huli na ang lahat. Sinira ko na ang lahat. Umiling si Moren. Hindi pa. Ang unang hakbang ay ang pagharap mo sa sakit na yan at ginawa mo na yon ngayong gabi. Hindi ko to kaya mag-isa, bulong ni William. Ang kanyang mga daliri ay humigpit sa pagkakahawak sa kamay ni Moren. Sinubukan ko na. Moren, kailangan kita. Ang pagsusumamo sa kanyang boses ay totoo. Hindi ito utos ng isang amo. Ito ay pakiusap ng isang taong nalulunod. Tinitigan siya ni Moren. Nakita niya ang lahat ng sakit, lahat ng pagsisisi. At sa ilalim ng lahat ng iyon, nakita niya ang isang ama na gustong bumalik sa kanyang mga anak. Hindi ako babalik para sa iyo, William, sabi niya. Ang kanyang mga salita ay malinaw at matatag. Nawala ang pag-asa sa mukha ni William. Babalik ako para kina Leah, Mia at Tia ang mo. Pagpapatuloy ni Moren. At ikaw, kailangan mong nandoon, bawat araw, bawat oras. Hindi mo to pwedeng iasa sa akin o sa kahit kanino. Hindi na ito trabaho ko lang. Ito ay paglalakbay na nating lahat. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni William. Isang totoong ngiti. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Pero sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng sakit. Ito ay luha ng pag-asa. Ang courtroom ay malamig at tahimik. Bawat bulong ay umietso. Sa isang panig, nakaupo si Beatrice Alcantara, mukhang matatag at determinado, kasama ang kanyang abogado. Sa kabilang panig, si William Scott. Sa tabi niya, si Moren. Sa likuran nila, nakaupo si Aling Martha kasama ang 3 bata na pinayagang pumasok ng hukom sa isang espesyal na kondisyon. Nagsimula ang paglilitis. Ang abogado ni Beatrice ay magaling. Inilatag niya ang lahat ng ebidensya laban kay William, ang kanyang record ng madalas na pag-absent sa buhay ng mga anak. Dahil sa trabaho, ang testimonya ng mga datihang yaya na sumuko at ang pinakamabigat sa lahat, ang biglaang pagpapatalsik kay Moren. Mr. Scott, tanong ng abogado ni Beatrice nang si William na ang nasa witness stand. Totoo po ba na matapos lang ang ilang linggo nang sa wakas ay nagpakita ng senyales ng paggaling ang iyong mga anak sa tulong ni Miss Hart, ay bigla mo siyang sinigawan at pinalaya sa harap mismo ng iyong mga anak? Yumuko si William. Totoo po. At ano po ang naging resulta ng aksyon ninyong iyon, Mr. Scott? Hindi po ba't bumalik sa pagiging tahimik ang inyong mga anak? Mas malala pa kaysa dati? Opo, mahinang sagot ni William. Ang bawat opo niya ay parang isang pako na lalong bumabaon sa kanyang dibdib. Para sa lahat ng nasa courtroom, siya ay isang walang kwentang ama. Nang matapos ang abogado ni Beatrice, oras na para magsalita ang panig ni William. Tumayo ang kanyang abogado. Your Honor, wala na po kaming ibang itatanong sa aking kliyente. Nagulat ang lahat, maging si Beatrice. Sa halip po pagpapatuloy ng abogado, nais po ni Mr. Scott na magbigay ng isang personal na pahayag. Pumayag ang hukom, humarap si William hindi sa hukom, kundi sa direksyon kung nasaan si Beatrice. Beatrice, panimula niya. Ang boses ay kalmado, pero puno ng emosyon. Alam kong galit ka sa akin, at may karapatan ka. Nabigo ako bilang asawa ng kapatid mo. Nabigo ako bilang ama ng mga pamangkin mo. Tumingin siya sa sahig. Nagtago ako. Sa trabaho, sa pera, sa galit. Dahil iyon ang pinakamadali. Mas madaling maging isang CEO kaysa maging isang ama sa 3 batang nasasaktan.
Mas madaling pumirma ng tseke kaysa humarap sa salamin at aminin na ako ang may kasalanan. Ang kanyang mga mata ay lumipat sa likuran kung nasaan ang kanyang mga anak. Ang mga maliliit nilang mukha ay nakatingin sa kanya, naguguluhan. Mga anak, sabi niya, ang boses ay nabasag. Lia, Mia, Tia, patawarin niyo si Daddy. Patawarin niyo si Daddy dahil natakot ako. Patawad dahil iniwan ko kayo kahit nandito lang ako sa tabi niyo. Pangako, simula ngayon, hindi na mauulit, nandito na si Daddy. Totoo na. Tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Walang pigil. Nang tawagin si Moren para tumestigo, ang inaasahan ng lahat ay ikukwento niya ang masamang ginawa ni William. Opo, sinigawan niya ako. Pag-amin ni Moren. Opo, pinalayas niya ako. Nasaktan po ako. At mas nasaktan po ang mga bata. Huminga siya ng malalim. Pero nakita ko rin po ang isang bagay. Nakita ko ang isang ama na nasasaktan ng higit pa sa kaya niyang dalhin. At sa loob ng mga nakaraang linggo, nakita ko rin po ang pagbabago. Nakita ko siyang magluto ng sunog na pancake. Nakita ko siyang magtanim sa hardin. Nakita ko siyang maupo sa sahig at basta lang, samahan ng kanyang mga anak. Ang lalaking nakikita ko po ngayon ay hindi na ang lalaking nagpatalsik sa akin. Nang matapos ang lahat, ang hukom ay tumingin sa tatlong bata. Ayon sa child psychologist, sabi ng hukom, ang mga batang ito ay dumaan sa matinding trauma. Ang paghiwalayin sila sa kanilang natitirang magulang ay maaaring magdulot ng mas malaking pinsala. Ngunit kailangan kong malaman, kung bibigyan sila ng pagkakataon, ano ang pipiliin nila? Tumingin ang psychologist sa mga bata, handang magtanong. Ngunit bago pa siya makapagsalita, isang bagay ang nangyari. Si Lia, ang pinakatahimik sa tatlo, ang batang sumugat sa sarili niyang kamay, ay dahan-dahang tumayo. Lahat ng mata ay napunta sa kanya. Naglakad siya palapit sa gitna. Ang kanyang maliliit na paa ay gumawa ng malalakas na tunog sa tahimik na silid. Humarap siya sa hukom. Ang kanyang mga labi ay nanginig at sa isang boses na malinaw, kahit nanginginig sa takot, sinabi niya ang isang salita na nagpabago sa lahat. Daddy! Kasunod nito, tumayo rin si Mia at Tia. Tumakbo sila palapit kay Lia at magkakahawak kamay, tumingin sila sa kanilang ama. Napatayo si William. Ang tatlong bata ay tumakbo palapit sa kanya at niyakap siya ng mahigpit. Daddy! 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 Ang mga boses na matagal niyang hinintay, ang mga yakap na matagal niyang pinangarap, niyakap niya sila pabalik, napaluhod sa sahig. At doon, sa gitna ng courtroom, ang isang basag na pamilya ay nagsimulang mabuo muli. 6 na buwan ang lumipas. Ang desisyon ng korte ay pabor kay William, ngunit may mga kondisyon. Kailangan niyang sumailalim sa family therapy kasama ang kanyang mga anak. At may mga regular na social worker visit. Si Beatrice ay binigyan ng malawak na visitation rights. Ang dating malalamig na mga kondisyon na yon ay naging mga tulay. Ang umaga sa mansyon ng mga Scott ay hindi na nagsisimula sa katahimikan. Nagsisimula ito sa amoy ng medyo sunog na pancake na ngayon ay naging kanilang specialty. Daddy, mas marami pong syrup sa akin, sigaw ni Mia. Ako rin po, sabi ni Tia habang inaagaw ang bote ng syrup. Hey, hey girls, share tayo, saway ni William habang pinupunasan ang bibig ni Lia na puno ng chocolate. Hindi na siya ang CEO na nagpapatakbo ng multi-billion-dollar company. Siya si Daddy, isang full-time na daddy. Ipinasa na niya ang posisyon ng CEO sa kanyang pinagkakatiwalaang kasama. Ngayon, ang pinakamahalaga niyang meeting ay ang paghatid sa mga anak niya sa eskwela. Si Moren ay nasa tabi niya, nakangiting pinapanood ang magulo pero masayang eksena. Hindi na siya ang caregiver, hindi rin siya basta bisita. Siya ay bahagi na ng pamilya, ang puso ng kanilang tahanan. Isang hapon,
May bisita sila, si Beatrice. Sa una, may ilangan pa rin. Pero nang makita ni Beatrice kung paano tumatakbo ang mga pamangkin niya palapit sa kanya, dala ang kanilang mga drawing mula sa school, unti-unting natunaw ang yelo sa kanyang puso. Tita Beatrice, tingnan niyo po, dinrowing ko po kayo. Sabi ni Mia, ipinapakita ang isang stick figure na may malaking ngiti. Naupo si Beatrice sa sofa. Lumapit si William at inabutan siya ng isang tasa ng tsa. Salamat, William, sabi ni Beatrice, mahina pero sinsero. Salamat din sa'yo, Bea, sagot ni William. Dahil sa'yo, nagising ako. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Beatrice. Ang digmaan ay tapos na. Ang paboritong lugar ng pamilya ay ang hardin. Ang dating na pabayaang hardin ngayon ay puno na ng buhay. Ang rose bush na inalagaan ni Moren ay namumukadkad. Ang mga bulaklak nito ay matingkad na pula. Magkakasama silang 5. Nagtatanim sila ng isang bagong puno, isang maliit na puno ng mangga. Ang mga kamay nilang lahat ay may lupa. Ang mga tawanan ng mga bata ay humahalo sa huni ng mga ibon. Okay girls, time to sing, sabi ni Moren. At nagsimula silang kumanta. Hindi na ang maliit na gagamba. Isang bago nilang kanta. Isang kantang sila-sila lang ang gumawa. Isang kantang tungkol sa isang hardin na muling nabuhay. Habang ang mga bata ay masayang kumakanta at nagdidilig ng bagong tanim na puno, lumapit si William kay Moren. Hinawakan niya ang kamay nito. Pinagsalikop ang kanilang mga daliri. Moren, sabi niya, ang mga mata ay seryoso at puno ng pagmamahal. Tumingin si Moren sa kanya, ang puso ay kumakabog. Tinuruan mo akong maging isang ama, sabi ni William. Tinuruan mo akong harapin ang sarili ko. Tinuruan mo ang pamilyang ito kung paano muling tumawa. Huminga siya ng malalim. Ngayon, hayaan mong ako naman ang matuto. Hayaan mong gugulin ko ang natitirang bahagi ng buhay ko para matutunan kung paano ka mahalin sa paraang nararapat sa'yo. Dahan-dahan siyang lumuhod sa damuhan sa harap ni Moren at ng kanilang mga anak na ngayon ay napahinto sa pagkanta at nanonood na may pananabik. Mula sa kanyang bulsa, kinuha niya ang isang maliit na kahon. Binuksan niya ito. Sa loob, isang simpleng singsing ang kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw. Moren Hart, will you marry me? Will you be my wife and will you be the mother to our girls? Tumulo ang luha sa mga mata ni Moren. Luha ng purong kaligayahan. Hindi niya kailangang magsalita. Tumango siya ng paulit-ulit. Yes, bulong niya. Yes, William, yes! Isinuot ni William ang singsing sa kanyang daliri. At sa sandaling iyon, ang 3 bata ay sumigaw sa tuwa. Yay! Magkakaroon na kami ng mommy! Tumakbo sila at niyakap ang 2. Isang magulo, masaya, at puno ng pagmamahal na yakap. Doon, sa gitna ng hardin na kanilang binuhay, sa ilalim ng araw na muling sumisikat para sa kanila, isang bagong pamilya ang tuluyang nabuo. Hindi perpekto, puno ng mga peklat mula sa nakaraan,